Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pambayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Yan Ibay o Yorme, may magandang mensahe kay Yan Ibay na posibleng maging mayor ng Dalian YouTube. At hindi lang yan guys, sa speech ni Yorme, may petik o patama kay Congressman Benny Abante at kay Ate Hani Mayor Lacuna. Di ba? Yan guys, bagamat hindi niya binabanggit yung pangalan, pero alam naman natin na sila yung pinapatungkulan niya. So, alam nyo guys, itong si Yan Ibay, nakikita natin na talagang may future tong bata na to. Lalo pa, di ba? Bumikit niya kay Yorme. At siyempre, nai-inspire yan. At itong si Yorme, sa hindi nakakaalam, nung pumasok sa politika guys, 23 years old lang siya, napakabata, youngest councilor ng Maynila. At pagkatapos ng mag-councilor guys, tumakbo siyang vice mayor, youngest vice mayor din siya. Nakuha rin niya yun. At nung 2019 nga, youngest mayor naman. So parang itong si Yan Ibay, ganun din ang tinatahak na landas, mga bata pa pero may prinsipyo. Pag tama, naglaban, di ba? Pag mali, banatan, di ba? Kasi nga tama nga, di ba? Kaya ang kabataan kasi ang pag-asa, di ba, ng ating bayan. Yan ang sabi ni Jose Rizal. Kaya yung mga kabataan ngayon, sana gayahin nitong si Yan Ibay, di ba? Huwag lang puro sa social media, pa-TikTok, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, hindi na masama, pero sana bigyan din ng pansin, di ba? Yung pagsama sa mga ganitong organisasyon ng mga kabataan para makatulong sa ating bayan. Kasi ito yung mga future leader natin na baka sakali, di ba? Umunlad ng ating bayan. Matanggal na yung mga corrupt na official dyan. At may mga matitino tayong kailangan. Sana gayahin to ng buong Pilipinas. Di ba? Kasi yung iba nakakalimutan na yung social service guys. Yung tawag dito, yung trabaho ng kabataan. Minsan wala na rin ginagawa yung mga SK sa iba't ibang lugar. Sana ganito talagang pagtuunan ng pansin. Talagang si Yorme, believe kay mamaya pupurihin niya guys sa video. Talagang maganda ang kaya ngayon pa lang inuhubog na ni Yorme. So hindi pa naman tayo ganun katanda guys. Aabutan pa natin ito yung bata na to. So loobin ng Diyos, supportahan po natin at dalangin natin na ganito yung mga susunod nating leader. So guys, hindi ko na patatagalin kasi medyo matagal din tong video na i-upload natin. Pero ganun pa man, kahit matagal yan guys, pag si Yorme ang nagsalita, hindi ka maboboard. Dahil real talk siya, totoo, may sense of humor, at talaga namang para sa bayan ng kanyang ginagawa. Alright guys, so sa mga hindi pa nakakaalam, sa October 8, sama-sama po tayong supportahan si Yorme, magpapile ng COC diyan sa Manila Hotel. Pero ang meeting place guys sa Arceros Park at sa SM Manila, yung sa likod ng City Hall. Ewan ko hindi kakabaka pa ngayon sila mayarhanin ako na kayo mga kapartido kasi papakita natin ang ating puwersa. Alright guys, kailangan po sana i-like nyo rito, i-share para mas marami pang makaalam at marami pang bumoto kay Yorme. Kailangan natin ipanalo. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. So Manila, ito na po ang video. Sa inyong lahat na mga kabataan, hindi ko napapatagalin ang muling magbabalik at ang pinakamahusay na alkalde sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin, Yorme Isko Moreno! Maupo kayo. Hi! Kayo ba'y nakakain na lahat? Daming may asim dito Pwede nabot niyo ako ng 23 anyos ako.
But anyway, I'm grateful to each and every one of you. Chichi at Chesa is on her way. Na-traffic lang kami rito, namali kami ng daan. Ang daming hinuhukay rito, lumasin ko. Grabe. But anyway, good afternoon, ladies and gentlemen, the youth of Manila. Happy Sunday. I hope there will be more happy Sundays in our life in the city of Manila in the coming months and years. I would like to recognize itong congressman na ito yung namimiss ng kabataan sa 5th District. Kasi nung araw, every year, gusto ko rin sila makita. Yeah. Every year, merong sports fest ang Kabaka. Hindi sa barangay, kundi sa buong District 5. It's a district level competition done for so many decades under his leadership. Be that as it may, medyo nalulungkot tayo Guys, ngayon. palike naman po yun, nasa live streaming, palike, Nakalimutan na yata yung palike. mga gawain pang kabataan. Lahat ng score niyan, Yung palike iba po tayo nating, guys. ilang Crocs. Usong-uso yata yung Crocs yun. Maganda yata ang tsinelas yun, no? Buhaya ba yun? Yung Crocs, no? Ang nauuso na lang, puro AX, tupad, nakakalimutan nila na yon ay additional program lamang ng ating pamahalaan. Ang tawag ko doon ay sa madaling salita, mas madaling maintindihan to eh. Whether tawagin mong AKAP yan, AX yan, o ano pa man. Ang tawag ko dyan, ipinagtatawid natin na tulong sa ating mga nahihirapang kababayan. I, for one, as a former Undersecretary of DSWD, I know the basic principle of extending such financial assistance. Yes, Ma'am But Marie that Chris, is not palike the lang po job ng live natin of guys. being a congressman. Congressman, hindi yan dumidila habang nagpapapicture. Ano tawag? Ano yung pagtapos ng ano yan, yung pre-over nila, yung first collection, second collection. Ako, may kilala akong congressman sa Maynila. Magdadasal yun. Tapos, ay siyempre, lahat ng kanyang mga nasasakupan, tutulong Long Leeds naman 15 siya sa po. simbahan. Tama naman. Ay, obligasyon natin yun. Basta kahit anong religion, pangkalatan, usually may obligasyon tayo sa ating simbahan. Pero siya kokolekta. Yung bishop na yun, no? Meron yung payong. Sasalukin lahat. Pagbigay na ng mga tulong ng mga nasasakupan, no? Iahagis niya yun sa taas. Ito para sa langit. Lahat ng bumagsak para sa akin. Kaya ang ganda ng mga ano yun, no? Ha? Dolmac, shout out. Saan ba nakakabili ng Crocs? Yakapin ko si Yorme para sa'yo. Titingnan niyo yung mga binabanggit ko, unti-unting lumalayo, kayo mga kabataan kayo, you'll be, somewhere along the way, one of you here will be councilor. One of you here will be vice mayor. One of you here will be congressman. Or even mayor, for that matter. Huwag kayong lalayo sa tunay na layunin ng public
office. Today, we are culminating our organization, honing, going to group, and going to a journey wherein I think sa pagsali ninyo sa Aksyon Manila, through the leadership of Yan Yan, ang intention ninyo ay kayo'y makatulong sa pagtataguyod ng maayos at magandang kinabukasan ng ating pamayanan. Unless you have any other reason, huwag kayong mag-alala. Todits. It's always about coming together, forming a group, and delivering what we have promised, or fulfilling our aspirations, dreams, and visions, so that the next generation will see what we have done during our time, para meron naman silang magiging bagong daan na gabay na tatahakin ng mga salitahin natin. So, yung binabanggit ko kanina, unti-unti, yung ibang congressman, lumalayo na sa tawag ng tungkulin. Ang napapansin ko ngayon, para bang passion show yung Congress? Pagandahan, padiinan. Kaya yung isang kakilala ko, pinalibutan ng mga crocs na kipag-passion show din. So, the point is, wala naman masama mag-asam ng mga bagay sa buhay. Manupat ito'y pinagsikapan ninyo. Marami sa inyo dito, malamang estudyante pa. Nangangarap din kayong umangat sa buhay. But never ever forget na ang pinaglilingkuran natin ay hindi kapwa politiko. Ang pinaglilingkuran natin ay ang mamamayang ating nasasakupan. Never ever forget that thought. Some of you here are officials of the respective youth community in the barangay. Alalahanin ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong isipan, noong unang araw, the first day, that day, or what you call, nagdesisyon ka. Alalahanin ninyo sa inyong isipan, ano nga ba ang intention ko sa pagsali? Bilang SK chairman, bilang SK kagawad, bilang leader ng organisasyon. Yun, remind yourself of such thought because yun ang naging anchor ninyo to pursue such field, to be of service to others. Yan ang wag na wag nyong lilimutin. Sa mundo ng public service or politics, you will face a lot of clouds in your eyes. No? A lot of clouds. Ayan ay talagang nakapagpapalabo ng mata. Yang mga ulap sa harapan natin. So, you must learn paano hahawiin ang ulap upang maibalik muli ang malinaw mong pananaw sa iyong tatahaking landas o tinatahak na landas, which is ang paglilingkod sa kapwa. Kaya kayo, masaya kami na sumama kayo sa ganitong organisasyon because Joey Oy, Amado Bagatsing, Carlo Lopez, JTV, Ernix, at Apple Nieto, sila ay pinakisuyuan ko
na naway magbalik sa paglilingkod upang maibalik yung mga nauna nang nakita ko nung araw, kung saan sila ay may pagkilos sa ating mamamayan. Hindi lamang kung ano yung may bibigay nating candy ngayon na napakatamis sa panlasa ng tao. Kung hindi kung anong mabibigay natin pwedeng pakinabangan nila sa kasalukuyan at pakinabangan ng mga anak nila sa mga darating na panahon. Kaya ang pagsaling niyo dito ay may kaakibat na responsibilidad. Ako naman ay magpapaalala, may panahon pa kayong umatras. May panahon pa kayong magbago ang isip. Ngunit kung kayo naman, desidido na, in our own little way, with our team, under Aksyon Demokratiko, we will do our best na hindi kayo mapahiya sa pagsama ninyo sa amin, sa aming tatahakin sa darating. Like you, I started very young. I started at the age of 23. The youngest councilor ever elected in the city of Manila. The youngest vice mayor ever elected in the city of Manila. The youngest mayor-elect in the city of Manila, because it was then one of the great mayor of Manila. We call them, panahon nila Amado to, nung bata pa sila, si Yeba. Naalala niyo pa ba si Yeba? Yeba. Gat Puno Antonio Villegas. He was called Yeba because Yeba means young, energetic, brilliant achiever. But he became mayor through natural succession. I became mayor through election at a very young age. So, my point saying that to you is that it is achievable. Pwedeng mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Basta yung sinabi ko na sa pauna kong salita ay hindi nyo lilimutin ang dahilan. No matter what will be the consequences of your choices in politics, as long that choice prioritize or we prioritize our people. Pwede kang ipako sa krus, akusahan ka ng kung sino-sino, ng kapwa mo politiko. Pwede kang hagisan ng putik. But you have to stay in the course. Stay in that belief of yours. Stay in that principle. And your reason, joining such group, joining and participating sa kurso na kung saan ang hangat lang naman natin maiangat ang pamumuhay at katayuan ng mga batang Maynila sa ating lungsod. Today is the call establishing Action Youth of Manila. Today is history, and you're part of it. Today is the beginning of wherein ang lahat ng kabataan sa lungsod ng Maynila ay magsasama-sama at may kayat ninyo dahil sa inyong kagalingan na tayo ay tumungo sa lungsod na kung saan darating na matino, matiwasay at panatag ang pamumuhay. Yun ang ating layunin. Palakasin ang kabataan. Palakasin at mag-participate. Huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob pag kayo nakaririnig na kabata-bata mo pa eh. Ako, pabalik na. Ikaw, papunta pala. That's true.
we, as young individuals, may seek the wisdom of our elders. We must ask, like katulad ng sinabi ni Confucius, he who asks question is a fool for that moment, he who does not is a fool forever. Practicing such saying is that we will always respect our elders. We will always ask for their wisdom and what experience that they had in the past. But we as youth, gamitin natin ang lakas, init, yung pag-aapoy, pag-aalap ng inyong damdamin na ayusin ng ating pamayanan, katulad ng pakikipaglaban para sa kabataan na ginawa ni Yan Yan Ibay. Hindi siya nagpatiklop. Kahit nga medyo siya'y pinagtutulungan. For that, I'm very proud. I'm very proud. Hindi ako nagkamali kay Yan Yan. I'm very proud because some of you here, nakasama ko sa isang hotel. At sinasabi ko sa inyo, bigyan natin ng pagkakataon si Yan Yan mamuno sa SK Federation. At least, matangos ang ilong ko na makasasalubong ko kayo sa kalsada, Eskinita, Avenida, Boulevard ng lungsod ng Maynila na may isang bata tayong natagpuan. Diamante sa buhanginan. Yan, si Yan Yan Ibay. Mahirap yung ginawa to, Rich. Sa totoo lang. Pero pinakita niyo sa inyo na kahit sa murang edad, napapalitan ng may mga nakatatanda sa kanya, nanindigan siya. At the same time, while she was firm about what she believes, that what is right and what is wrong, she continued to show respect to our elders. Yan ang simbolo ng kabataan ng lungsod ng Maynila. Magandang tularan, sana si Yan Yan mabasa sa ulan. Oy, ang mga mabubuti dapat dumarami. We're very proud of you, Richard and I, and your team. At least, hindi kami nagkamali sa iyo. Kayo naman, nais kong ipakilala sa inyo ang aking partner, isa rin bata, political science graduate. Sipsip, nakita niya na ang katatayuan ng mundo ng public service at a very young age. Isang misyonaryo, broadcaster, nag-aral. Higit sa lahat, may asin pa. Katulad niyo siya. Mukha lang 19. Naintindihan niyo na yun. Pamilyado. At proud ako na ang partner ko ay babae sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin, Chichi Atienza. So sa inyong lahat na naparito, maraming salamat. Linggo ngayon, dapat kasama niyo ang pamilya ninyo. Inalay niyo sa amin. Huwag kayong mag-alala naman. Niyawa ang Diyos. Si Daddy A. Mga taga 5th District. Si JTV.
Joey Oy! Ang papalit sa unyangong pastor. Yung mga kabataan babae, mag-ingat kayo doon, ha? Ako, kumakadila, kala ko, buhaya, haba ng dila. Relate na relate si Pero Art. alam mo, Tawa ka ng tawa dyan, sa Art. Biblia, ewan ko, alam nyo ako, hindi ako religious. Isa lang ang alam ko. Ha? Si Papa Jesus, si Mama Mary. Isa lang alam ko, laging may Diyos. Pero hindi ko po alam ang mga nilalaman ng Biblia. At ang lagi kong kayang gawin ay magdasal. Diretso kasi sabi ng nanay ko, kahit anong oras daw, pwede mong makausap ang Diyos. Kaya huwag mong pagkakaitan ng sarili mong makausap ang Diyos. Pero yung isang politiko na gagamitin niya yung relihiyon para sa politika, wow! Anong tawag doon? Bulaang... Di ba may ganun ba yun sa Biblia? Oo. Ganun daw yun eh, yung mga kampo ni Satanas, ilalabas sa... ewan ko lang ha, kinukwento lang to na matatanda. Tanong nyo to sa nanay ninyo. O kaya sa